Bukod po sa nauna ng 29 pesos per kilo na bigas para sa mga piling mamimili, umarangkada na rin ang Rice for All program ng gobyerno na 45 pesos per kilong bigas. Detalye po tayo niyan sa ulat on the spot ni Marisol Abduraman. Marisol? Connie, pinilahan nga ang murang bigas dito sa Kadiwa sa San Andres, Maynila. Mabibili sa 29 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas dito. Pero hanggang 5 kilo lang ang bawat tao ang pwedeng mabili ng mga kabilang sa vulnerable sector, gaya na lamang ng mga senior citizen, PWD at iba pa. Malaking bagay na raw ito sa mga mamimili lalo't napakataas daw ng presyo ng bigas ngayon. Sa 145 pesos para sa 5 kilong bigas naman, meron na raw silang, kasi Connie, kung 29 pesos nga itong per kilo, 145 itong 5 kilo, kung bibili nga naman daw ng isang ganito, pang isang linggong consumption nila, meron pa raw silang pang-ulam. Pagtitiyak ng Department of Agriculture, magandang klase ng bigas ang P29 na NFA rice. Sa katunayan, ipinakita pa nga kanina ni Director Glenn Panganiban ang nasabing bigas at ikinumpara ito, Connie, sa 45 pesos naman kada kilo na well-milled rice na binibenta rin dito sa ilalim ng Rice for All program. So 45 pesos naman kada kilo na bigas, hanggang 25 kilos kada tao ang pwedeng mabili ng kahit sino. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, mabibili ang ganitong bigas sa iba't ibang pamilihan na nasa 50 to 60 pesos daw ang kada kilo sa labas. Pagtitiyak ng DA, ligtas kainin ang mga ito dahil dumaan sa kanilang food safety analysis. Target ng pamahalaan na ma-sustain ang Rice for All, lalo't maganda naman daw ang rice production ngayon sa bansa sa kabila raw ng naranasan nating El Nino at Bagyong Karina. Alam mo, Connie, bukod dito sa San Andres, Maynila, meron din ongoing na Kadiwa store ngayon sa FTI Taguig, sa Caloocan at meron din sa Malabon. At tuwing Thursday, Friday at Sabado itong Kadiwa na nagbubukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon or while supplies last. Connie. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Mga kapuso, showing na next Thursday, August 8 ang Cinemalaya 20 entry na Lost sa Bungeros. Ibalik ko na ang mahal namin sa buhay! Another tatak, world-class project yan ng GMA Public Affairs at ng GMA Pictures. Tampok sa investigative docu-film ang misteryosong pagkawala ng mahigit 30 sabongero noong 2021. Mapapanood dyan ang hinaing ng mga pamilya ng mga biktima, pati na ang revelation ng ilang witness. Aarangkada rin sa Cinemalaya this year ang ilan pang kapuso projects gaya ng Firefly, eyewitness documentaries na Sisid sa Putik at Bawat Barya, pati ng remastered at restored version ng Jose Rizal. Natagpuan sa ilalim ng lababo ng isang bahay ang isang Philippine Cobra sa Naga, Camarines Sur. Nasa 1 metro ang haba ng ahas na hinuli ng snake hunters ng Naga City Enro. Paniwala ng mga otoridad, naghahanap ng pagkain ang cobra kaya nakarating sa loob ng bahay. Posible rin daw na naghahanap ito ng mas mataas na lugar kasunod ng mga pagbaha na nakaapekto sa lungga nito. Na-turnover na ang cobra sa DNR Penro, Camarines Sur. Paalala ng DNR, huwag sasaktan ang mga makikitang nagsusulputang ahas. Sa halip ay ipagbigay alam daw ito agad sa mga otoridad. Patay ang 2 batang magkapatid matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Tulunan, Cotabato. Batay sa inisyal na investigasyon, nagsimula umano ang sunog sa silid ng 2 bata. Dahil gawa sa light materials ang bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Nasa trabaho ang tatay at may ginawa sa labas ng bahay ang nanay nang sumiklab ang sunog. Natagpuan ang mga bangkay ng 3 taong gulang na bata at kapatid niyang 1 taong gulang nang maapula na ang apoy. Posible umanong posporo o lighter na pinaglaruan ng mga bata ang sanhi ng apoy. Patuloy ang investigasyon ng BFP at PNP ukol sa nangyari. Sumalang 2 sa pinakamagaganda at pinakamahuhusay na anchors ng GMA Integrated News sa Fast Talk with Boy Abunda. Naitay Kapuso, please welcome Pia Arcangel and Connie Sison. It's no other than ang mga kumari nating sina Connie Sison at Pia Arcangel. Napuno ng tawanan ang tsikahan ng anchors kasama ang King of Talk. Ilan sa kanilang ni-share
ang funny moments during duty. At kwento ni Miss Connie ha, ilang beses na siyang naiwan ng kanyang driver mula sa kanilang bahay. At si Pia naman, pinasakay sa styrofoam para makapaghatid ng balita sa gitna ng baha. At sa huli ang dasal ng dalawa ay isa't isa ang pagiging masaya, peace of mind at good health. Samantala, sabi nga po nila, my teacher is my hero, Pat. Correct. Diba? Ganyan ang pinatunayan ng isang fearless teacher sa Sabtang, Batanes. Yes, at suot po ang kanyang school uniform. Ito ha, for the go sa Extra Channel. Si Teacher Carol, Carol Barro. Inakyat po niya ang flagpole para palitan ang naputol na lubid. Animoy palo sebo na ang premyo. Successful flag ceremony ng mga estudyante. Yay! Grabe. At wow na wow talaga mga kapuso dahil halos 11 million views na yan. Ay, grabe. At paalala lang po wag po natin gagayahin naman, yan. At sabi ni Teacher Carol, dati na raw niyang inaakyat ang flagpole. Ay, hindi lang pala first time ito. Buwis buhay, teacher. Wag. Galing. Dati po kasi napatid na yon. Then, inakyat ko. So, biniro pa nga ako na magsi-second round po ako ng pag-akyat. Wala po kasi kaming male personnel doon. Thank you, Pat. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. At sa ngalan po ni Marie Aubrey Carampel, ako po si Patricia Tumulak. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.